This is our text for today, Psalms 90 verse 17. Ito yung may isa nga karigatan nga sermon, yung kamayatan matlaan, di umuna nga sermon mo, ito yung umuna nga tawon. Basahan tayo namin kakabsat, kunana. Let the favor of the Lord our God be on us. Establish for us the work of our hands. Establish the work of our hands. Heavenly Father, we thank you for your goodness in our lives. We thank you for you have been so faithful kada kami. Kagyaman kami, Apo Diyos, ti dakkel nga ayat, dakkel nga parabor mo. As we start this year, we ask, dear Lord, that you continue to minister in our hearts. Tapno ti kasta, Apo Diyos, we open our lives. Tapno makapagministro ka, itunggal may sa kada kami. Let your Holy Spirit quicken our spirits. Tapno makita mi, Apo Diyos, dagiti banbanag nga makitkitam. Makita mi, Apo Diyos, dagiti importante nga banbanag, so dapat teramidan mi. May we live under your favor, and may you establish the work of our hands. Be lifted up in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tugaw tayo amin kakabsat. Last Friday, in-exhort ko na tong verse na to. Pero wala kasi yung mga iba. And I want everybody to hear this message. Because this is my prayer to HCIM this 2026. The title of today's message is, The Favor of the Lord Be Upon You. Pakisabi nga po sa katabi, The favor of the Lord be upon you. Wow! Dito binasa tayo kat kararag ni Moses dito. Nasa Salmo yan, pero kararag ni Moses yan. At kunana, let the favor of the Lord be upon us. Establish the work of our hands. Yes, that God may establish the work of our hands. But the favor of the Lord is the one thing that will set you apart from the rest. If God is for us, nga kung natin Biblia, who can be against us? If God is on our side, it doesn't matter who the enemies are. So nga importante kakabsat nga rugyan tayo iti barong atawan, nga amo tayo, nga agbabiyag tayo under God's favor. Alam mo man takakabay mo no pinaboran ni Apo. Bibiyag mo lang dita under God's favor. Hallelujah. Nasubukan niyo na po bang mag-pause muna at bilangin ang mga kabutihan ng Diyos? Ilista. Napalasan yun nga naglista. Last Friday, sabi ni Brother Alan, naglistada ka no eh. Pinadas na nga naglista. Iti kinaimbag ni Apo Diyos ka, nagtataka na lang sila. Ang dami palang blessings ni Lord. Nasubukan mo na bang mag-pause at alamin, i-evaluate mo yung life mo whether or not you are living under God's favor. Whether or not you are living under an open heaven. Wano kanayon nga nasipngat, wano kasla nga nakasara iti langit mo. Kaya tatangal daw para madali. I-trace natin yung word na pause to help us be reminded to pause in the busyness of life and check whether or not we are living under God's favor. Ano ba ang ibig sabihin that a person, a Christian, is living under God's favor? Di umuna, the presence of God is with him. Or the presence of God is with you. Amen. Amen. To be under God's favor means the presence of God is with you. Saan mo nga makita, ay na ni Apo Diyos, kung panamad. Saan mo nga literal nga makita ni Apo Diyos, nga mariknam dayta, madlaw mo dayta. Mapapansin mo yan, mararamdaman mo yan nga, kasla nga agdam ang idaldalan king ka. Maski yung mga request mo, or kararag mo nga nga sumbatan ni Apo Diyos na duma, agyaman kang tulat tangkat, buti na lang, hindi grinantan ni Lord yun. Baka no grinantan na kat na isagmakak. Grinantan lang nga, maaramid kanyak, dati kat, ay, amo ko, di mapasamang gamit na. Kat madlaw mo nga adamang idaldalan king ka. Favor of God means His presence is upon you. It is upon your decisions, upon your choices,
Kaya dito di kaya't ni saon ni Moses, di karkararag na ito eh. Let your favor be upon us. Di kaya na saon ni Moses, let your presence be upon us. Amen. Tanaawatan na nga that is the one thing nga kasapulan da. That is the one thing nga kasapulan tayo. Do not face this year without the presence of God in your life. Sigurado nga buhol-buhol amin dayta nurugyam titawan nga awan niya po Diyos sa balit ti kadwam. Oh, sa balit ti kadwam magrugi ka ti baro matawan sa balit ti kadwam. Delikado yan. Ngam no kadwa tayo niya po Diyos ket nasaya ato ti banag na. Amen. Yun actually yung prayer ni Moses. Iso ti dinawat na lang, hindi makibarbar gay iso na kiniapo Diyos. Whether He will lead the Israelites or not. Sa Exodus chapter 33 verse 15, ang sabi niya, if your presence does not go, una ni Moses, no haan nga umay, ti presensya mo haan nga makikaadta kada kami, haan kami nga makpapan. Don't make us go up from here. Ngam no ti presensya mo umay kada kami, sige, I will lead the people. Kasjay iti kondisyon ni Moses. Ket naawatan ni Moses nga whether you are in the desert, whether you are in the wilderness or in the castle, your edge, your victory is in the favor, in the presence of God. Amen. Katulad din ni Joseph. Sa Genesis chapter 39 verse 21, kuna na dita, but the Lord, basahan tayo amin, kuna na ta? But the Lord was with Joseph and extended that kindness to him. He granted him favor in the eyes of the prison warden. Kaya kuna na, because the Lord was with Joseph. It didn't really matter whether he was in the pit, in the house of Potiphar, or in the prison cells. The presence of the Lord was with Joseph. Iso nga, uray iti pabor iti tao. Imagine, BGMP, met mo doon na silitita, BGMP, warden iti BGMP, kat pinapaboran da iso na, actually iso na tinagbalin nga katiwala, BGMP guard. Kaya iso na tinagbalin nga, siyempre, no, si katiwala, ay kat medyo mabalin ka mo't ang agkwa, rumwar-rumwar. The favor of man was with Joseph because the favor of God, the presence of God, was with him. Pakisabi sa katabi, the presence of God be upon you. At madalang tayo mo ti biyag ni Moses, biyag ni Joseph, ni Moses kay ni Joseph, to be under God's favor doesn't always mean, hindi ibig sabihin na laging may blessing. It doesn't always mean na wala kang problema or wala kang trouble, wala kang hardships in life. Actually, maybe today you are in a very hard situation, but if you are under God's favor, you are still in the right situation. Amen. Kaya diso di kararag ko kada tayo tatangatawan. May God's presence be upon us as we face 2026. Amen. May kadua. What does it mean that the person is under God's favor? Letter A, kuna na, masapol nga, naka-align ka to God's purpose. Align to God's purpose. Yung pause ang tinitrace natin, tapno at post tayo. Pag sabi sa katabi, ag-post ka pa lang. Nakabis-busy, dahil takaabay mo nga dahil ag-post ka pa lang, adalam, whether you are under God's favor. O the letter A, di may isa nga tao kat agbibiyag under God's favor, no naka-align ti biyag na kiniapo Diyos. Amen. Ulitok manan. You are under God's favor, no naka-align ti biyag mo, dagiti purposes mo para kiniapo Diyos. Kato naman, ti may isa nga prayer tayo, iso ko madetoy, Lord, let your will be done to me, to my family, to my business, to my career this year. Amen. Mai-align ko kuma. Help me to align myself to your will. Sigurado ko, ang dami na nating linista. May mga naglilista ba ng mga New Year's resolution? This year, papayat na talaga ako. Di ba? May mga New Year's resolution na ganyan.
This year, makakaipon na talaga ako. This year, gagawin ko to. This year, gagawin ko to. Sigurado ko, meron tayong mga list of to do or to achieve this year. Wala namang problema kung marami tayong mga to-do list or to achieve list this year. Ang tanong lang, naka-align ba sila sa kagustuhan ng Diyos? Pakitanong sa katabi, naka-align ka ba? Naka-align po ba tayo? Sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever your plans. Ano naman iti planong? I-commit mo kini Apo Diyos and He will establish your plans. Whatever you do, commit it to the Lord and it will succeed. Kunana, napaka-importante ang alignment. Madagiti at alugan na, praise God, nung Friday, at blines tayong parbarong alugan date si I am. Parang hindi natutuwa yung iba. Mo yun o, nagsaksit ka kadwa tayo, maragsakan tayo, makipagragsak tayo. Baka may santual daw, maglugang ka tumula dito. Ba't ba ko napunta doon? Sa mga may sasakyan, importante lang na ti alignment. Oren niya, uprayon, bitalugan mo, no, saan nga naka-align, nagyapilid da, agpakandigid da na, agpakanawan. Di ba? Oren niya, uprayon, tatanga 26. No, saan ka nga naka-align, kiniapo do, saan nga diretso, ti andar mo. Agpakandigid ka, pakagtayig ka, nagsubli. Ang bis nga paabante, paatras. So nga, ibagam takaaban mo, masapol nga ma-align ka. Masapol nga ma-align tayo. May mga areas po ba, papo ba ang mga buhay natin na hanggang ngayon ay misaligned pa rin? Misaligned sa mga katuruan, sa mga gustuhan ng Diyos. Kumusta po ang mga relationships natin? May mga hindi ka pa ba pinapatawan? May mga kaaway ka pa rin ba? This 26, madig pa lang sumulat di office. Makita ko man, tataro pa rin. May mga ganun pa ba tayo? May mga kaaway ka pa ba rin ba? How about pride in your heart? Mga misalignment kasi mga yan eh. May mga greediness pa ba? May mga jealousy pa ba? May mga self-entitlement? May mga yung kagustuhan mong to prove yourself that you are better, you are the best. May mga ganun pa ba na misalignment mga yan? May mga addiction pa ba sa buhay natin? Marigatan ka nga agabante. Kasi misalignment yun eh. May stinginess pa ba sa'yo? Misalignment lahat yan. Kat, sapay ko matatatangatawan kat mai-align tayo. Amen. Ma-align tayo, di bagi tayo, dagiti planon tayo, dagiti desisyon tayo, dagiti purposes ni Apo Diyos so that our efforts will not be wasted. Favor flows where obedience lives. Unada. Kat surutan tayo, dagiti pagayatan ni Apo, tapos may align tayo. Letter U, nga di letter P, at the favor, the presence of God in you. Letter U, letter A, you are aligned to God's purpose. Letter U, undeserved grace and blessings are received. Plakpakan tayo man ni Haydel. Kailangan pang lumayong pa dito yung technical team tayo. Undeserved grace and blessings are received. Lagam ti di data na-receive mo na eh. If you are under God's favor, magbibiyag ka under God's favor, maraming mga unexpected, undeserved blessings ang ipaparanas ni Lord sa'yo. You will receive what you do not deserve. Pero yun naman talaga, kaya tinawag siyang grace, tinawag siyang biyaya. You receive what you do not deserve. Actually, na-receive tayo, di hanto yung mga deserve. Hanto yung mga deserve, di mapakawan eh. Hanto yung mga deserve, iti ayat ni Apo Diyos. Hanto yung mga deserve, dagiti blessings ni Apo Diyos. Hanto yung mga deserve, dagiti adu nga banbanag nga nasasayaat nga umintag namot latta. God gave it anyway simply because He is a gracious God. Amen. You know, the favor of the Lord will lift you up.
Oray no, ada nga dagiti undeserved treatments man from other people. May mga na-receive po ba tayong alam mong hindi ko deserve to? May mga treatment ba nangyari sa inyo last year na feeling mo hindi mo talaga deserve yon? The favor of the Lord will lift you up. Katulad ng kay Joseph. He was betrayed, he was sold to slavery, napagbintangan, na-frame up, he was forgotten, he was in prison. Yet God lifted him up and gave him favor, undeserved favor. Amen. Nasabi ko nung Friday, nga timay sa nga mantrak iti biyag, nga talaga nga ibagbagak man, pagbibiyagak. Kada ito'y. No, kuna ni Apo Diyos nga bendisyonan na ka, oray asino ti agdepa, awan ti makaatipa. Parang tang twister yun. No, kuna ni Apo Diyos nga bendisyonan na ka, oray asino ti agdepa dita, awan ti makaatipa, awan ti makalapad. Amen. If God says to you, I will bless you, oray asino ti mangkontracking ka, oray asino ti mangilunlunod king ka, mabindisyonan ka latta. Amen. Nalala ko tuloy si Balaam at si Balak. Numbers 23 verse 20. Yung king na si Balak, hinire niya si Balaam. May nagngangalan bang Balaam dito? Hinire niya yung prophet na si Balaam. Kat ko na i-curse naman na ito yung Israelitas. Apay nga, kanayon da nga mangabak iti gubat. Grabe na ito. You curse them. Tani, baka gabutan na tayo wala, baka mangabak na. Namintalo na nga binayadan. Nga mapan na nga i-curse. Kat every time nga i-curse ni Balaam, na iti Israelitas, imbis niya curse, ti rumor niyang iwat na, blessings! Kat dangdanggan ni Balak. Wala ka! Di ba curse ti bakit mo sinabi na i-bless sila ni Lord? Awan so timbaga ni Apo, so rumor niyang iwat ko. I have indeed received a command to bless. Since He has blessed, I cannot change it. Baga ni Balaam dahil nakin ni Balak, apay nga ko. Bakit? Di ba binayaran kita? Binayaran na nga. Patap no, ilunod mo, dagito nga tatawa. Apay nga, bless mo matsuda. God bless them. I cannot change it. Benindisyonan na kaniya po Diyos. No one can revoke the blessing of the Lord. Even if your enemies would curse you, ang marireceive mo pa rin ay blessing na galing sa Diyos. Amen. Undeserved grace and blessings are received. Sino po yung mga may na-receive na blessings ng 2025? Amen. Yung mga hindi mo rin inaasahan. Ang dami, no? Sa amin, ang dami rin eh. Hindi namin talaga pinagpanuhan mo talaga, aramidan. Mga dami, nagiti bendisyon talaga nga inumay. Kito na, favor amin ni Apo Diyos na kita. May kaupat. Letter S, you are under God's favor when you are sustained by God through every season. Sustained by God through every season. Nasabi ko kanina that favor from God doesn't mean lack of trouble. It means supernatural sustenance when resources run dry. Napadasan niya di last year, medyo nakarusan mat. Napadasan, hanggang sa napadasan na. Medyo, yung si ma'am kanina, napanan na amin nga, napan di London na ita. Paglonan nga ta, di ba? London. Napan di London. Nasubukan niya ng makarusan, ma-emptyan, medyo mapiga kamot basit, 2025. Sustained by God through every season. Kat, adatayo pa lang matata. Sabi ni Brother Darwin, adatayo mat. Especially worshiping the Lord. So, ibig sabihin na pagbaligyan tayo, dagita nga seasons, itibiyag tayo. Amen. At tinapansin ko, lakit di agpakumbaba ka, kaya nagmatalag ka kini Apo Diyos, agaramid ni Apo Diyos, ti pamuspusan, tapno masabot ti kasapulam. God will make a way. Ipamuspusan na
tapno masabot dagay needs tayo. Katulad ng kay Elijah. Wala nang makain dahil sa famine. Gumamit si Lord ng ravin. Uwak ko na tayo kung kamuano niya, Ilocano nga talaga, ravens. To give him meat and bread. Awesome. 1 Kings chapter 17, verses 4 to 6. Isipin mo yun, gumamit si Lord ng ibon para pakainin ang taong favored niya. You are to drink from the wadi. I have command from the brook wadi. I have commanded the ravens to provide for you there. Nya ko na. So he did what the Lord commanded. Elijah left and lived by the wadi Cherith, where it enters the Jordan. Basahin natin verse 6. The ravens kept bringing him bread and meat in the morning and in the evening. And he drank from the wadi, from the brook. Taktakawon na nagay sinamon ni Sister. Pangalalan da nga, dapat amotag big, di kita taktakawon da, di kita. Alam siguro, dyan Egypt. Itayab da, nga mapanday dyan. The brook, and ni Elijah. Pero isipin mo yon, sinustain ni Apo Diyos ni Elijah, even iti tiyempo nga tagtuyo, when no famine, drought. Pakisabi sa katabi, God will sustain you. If you are under God's favor, living under God's favor, sustinaran na ka ni Apo Diyos. Uwak. Nalala ko tuloy yung testimony ni Daddy. Uwak kami determino ni tatang ko. Nung nagpa-pioneer pa lang sila, nung panahon kasi nila Daddy, mayroon silang mga convention, mga papastors. Most of the time, year-end yan. Pupunta sila sa Baguio. Sa Baguio, ti ka na niya pag-convensyonan dagiti papastor. Kasi ag-report da, itadamot dagiti accomplishment. May one time na awang pagplitin na dala kay. Kahit miniting na dagiti board. Tapos, nagbi-meeting dagiti board, madlaw dal kasla ka nung madida kaya kapaaparan ni Zona, tamang porta. Kahit basit lang mo, di daw-dawatan na, nagbalagda ka nung amit-mitingan. Kahit ko na ni Daddy, bayaan mo. Bayaan yan. Haan yung amit-mitingan na ito. Kaya po Diyos si mang-provide. Kung ka, no? Sunday di dyan. Monday nga mapan. So, in short, dinismiss na di dyan. Handa ka nag-meetingan. Katrabi ko na ni Daddy kini Mama. Isa ka nang dagay badok, tamapanak, makikonvensyon no bigat. Kung ka nung madya bakit? Saan mo pan makikonvensyon? Dati ako pagpliti na. Ako pagpliti na. Kaya talas 9 terabi, nagilalakay kami nag-isuag, istorya ka pa, detailed eh. 9 terabi, bigla ka na nagtok-tok in the gate. Kaya napan ni Daddy, ilong kata na nabardag. Nabardag ka lalaki nga, hanama mo. Kahit kung na napasor pa nga, si malam na ito eh. Han nga mo, basta inawat ni Daddy, may malaw niyo tao. Binilang ni Daddy, nasursurok pa, sobrang kapag-pliti na, dapat pang-alawas na pangkaan na. Determino ni Daddy na, gusar niya, gusto uwak. Grabe. Nagaramat niya, gusto uwak. Tapno masustinar niya anak na. But kung wow, what a favor from the Lord. Sustained by God through every season. So God's favor means God is sustaining you. You are not destroyed. You are not maibabain. You are sustained. You are still standing because God is holding you sa kahit anumang sitwasyon, anumang season ng buhay. It is my prayer that we will experience God's sustenance this year. Amen. Last but not the least, mag-review nga tayo. Ano yung letter P? Ibig sabihin na God's favor is upon you? God's presence. Is? Ano yung letter A? Or align. With God's purpose. Ano yung letter U? Deserve and blessing are received. Ano yung letter S? Sustain in every season. Praise God. Last but not the least, you are under God's favor if you are established by God for lasting impact. You are established. No, mapansin nyo, Jay, versikulo tatay, namin duwa nga inulit ni Moses, Jay, balikas nga,
Let the favor of the Lord be upon us and establish the work of our hands. Yes, that God may establish the work of our hands. Ngayon, iti Hebrew literacy, pag inuulit yan, ibig sabihin, it is of utmost importance. Grabe yung emphasis, talaga nga i-emphasize da. May God's favor be upon us, and that He may establish the work of our hands. Yes, establish the work of our hands. Amen! Timot lang iti prayer ko. Grabe yung gustuhan ni Moses na hindi maging in vain yung mga pinaghirapan, yung mga pinagpaguran, nga i-bless ni Apo Diyos dagidya aramidan tayo. Amen! No, kung nata yung establish ni Apo Diyos the work of your hands, i-bless ni Apo Diyos dagidya aramidan tayo. Nga no, ag negosyo ka, rumang ay, no, agtarakan ka, umadu. Awatan tayo? Nga no, ado-ado. Nga no, agplano tayo, mapasamak. Yun ang ibig sabihin that God will establish the work of our hands. Yung mga effort natin ay hindi maging in vain. Nga no, ag-save tayo kathaan nga, abot di bulsa, nga pag-savean tayo. Nasubukan mo na yun? I-save ka mat, awan mo si-save mo ata, sukit-sukit mo na. At basta ka na save mo, sukit mo na. Sukit mo na. Eh, may ganung verse na mangan ka nga, mga mabusog. Kung minom ka, you will not be satisfied. Ag-save ka nga, maawan. Agaramid kiti grapes ka masawan, timara, marornong yoko na. But if God's favor is upon you, the work of your hands will be established. Ngayong mga ginagawa, gawa ng mga kamay natin, magkaroon ng lasting impact. Sabi ni Moses actually sa verse 1, O Lord, you have been our dwelling place from all generations. Saan lang bagbagin natin panpanutan na, if the favor of God is upon you, and God will establish the work of your hands, it will impact, adang iti impact na rin, nahala nga sika, iti beneficiaran na, it will also benefit the next generation. Amen. You have been our refuge in every generation. Kaya iso di karkararag ni Moses, ma-establish ko iti aramid ti ima tayo. You know, ti pabor ni Apo Diyos kat saan nga temporary height. It is divine establishment. And what God builds by His favor, no enemy can dismantle. Amen. Kaya nung Apo Diyos din ang establish, sigurado nga bendisyonan na, sigurado nga ilagpas na. Kaya ulitan mo na, may God establish the work of our hands this 2026. Last Friday, we did a prayer of declaration by partner ang ginawa namin. But today, we will do it as one. Pagkasabi sa katabi, mag-pause ka muna. Ibaga tayo man namin, I am favored by God. Favored by God. Hindi, sabihin mo ng, may conviction ka. Ang dwa-dwa nga, ay sungat na. Hindi, bulsang what, medyo pasitan na ito eh. Ang favored kaya. Kita nyo ka, wala una iti financial niya. Kita nyo di favor ka ko. Pero, sige, umay reta. Ibaga man ulit itabagim, I am favored by God. I am favored by God. Ket damayot dagitoy iti isong batyo, I am favored by God. At iti damagyak iti isong batyo, I am favored by God. Kaya gawin natin na one na merong response. If God's presence is with you, I am favored by God. if your life is aligned with His will, I am favored by God. if you are receiving what you don't deserve, I am favored by God. if you are sustained even in hard seasons, I am favored by God. if God Himself is establishing the work of your hands, I am favored by God. Amen. Amen.
Ulitin tayo man, salamat nga. Devon, my God. Salamat nga, ano na nga, convict. Ikaw mo na, with conviction mo na, I am favored by God. Ano, may papatim, dumagamit yung declaration, masapol ka ipapatim data. Ipapatim, haan, bendisyon ang nakliya po Diyos. Kasi mo ti sitwasyon, haan, the Lord's blessing is upon me, upon my family, upon everything that I put my hand to do. God's blessing is upon me. God's favor is upon me. Ang dapat adaleta, amo tayo nga ideklara, amo tayo nga i-receive by faith. Sige, ore by faith. Kung talaga mo nga by faith, ore by faith pa lang. Kung sa tingin mo. Pero ngayon, you declare it by faith. Ulitin tayo man. If God's presence is with you, I am favored by God. If your life is aligned with His will, I am favored by God. if you're receiving what you don't deserve, I am favored by God. if you're sustained even in hard seasons, I am favored by God. if God Himself is establishing the work of your hands, I am favored by God. Amen. You know, God's favor is not luck, it is not ease. Heavenly favor is the presence of God aligning you, blessing you, sustaining you, and establishing you for His glory. Amen. Sa ating magtarda amin kakabsan.